Isang pinagpalang umaga pong muli po sa atin pong lahat. Gaya po ng dati, sa umpisa po ng lahat po ng aking kapahayagan, palagi ko pong sasabihin po sa inyo pong lahat na wala po akong ipinakikilala na kahit na ano po para po sa aking sarili. Isa pong hamak, isa pong abak na tagapagpahayag po kung ano po ang nilalaman ng atin pong banal na libro. At ang lahat nga pong nilalaman nito ay nagmula po sa ating Diyos na kataas-taasan, sa atin pong banal na Espiritu Santo. At dahil nga po sa dami po ng mga nangyayari po dito po sa ibaba, ang mga kapahayagan po na nakalahad po sa banal na libro ay saka ko na lamang po ipagpapatuloy po. Ayun nga po, ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, pag-usapan daw po natin yun nga pong karugtong po ng naiwan kong kapahayagan nung nakaraang linggo tungkol po sa tinatawag pong pagdating po sa darating pong mga araw o panahon at ito po'y hindi na po magtatagal. Ayun nga pong ang layunin ng kampon po ng dyablo, ng kadiliman po, ay lahat po tayo ay kanilang mahawakan, mapasunod po kung ano po ang kanilang mga plano po sa hinaharap po. At dahil nga po diyan, gagamitin po nila ang mga pangyayari pong nagaganap po sa atin pong paligid na nagiging sanhi nga po ng sobrang kahirapan po. Upang lahat tayo mapasunod, maglalabas po sila ng batas na yun nga po, ang lahat po ay kailangang sumunod dahil doon nga po nakadepende po yung pong mga pang-araw-araw po nating pangangailangan po. Isang tatak po na magmamarka po sa lahat na tayo pong lahat ay kanila pong hawak. Kumbaga po, ang lahat-lahat po sa atin ay kanila pong mamomonitor po. At ayon sa ating banal na Espiritu Santo ay wala naman po tayong magagawa pong paraan para ito po ay matanggihan dahil nga po sa tindi ng kahirapang dumating at darating pa, ang lahat daw po ay mapipilitan po na sumunod po sa kung ano man po ang batas na ilalabas nila. At dyan nga po papasok ang sinasabi po ng ating banal na Espiritu Santo na kailangan din nating maikarga po sa atin pong katawan po ang Seritorio de Mitritis, ang nilalaman ng liham ng mahal na Birhen sa Haring Hesukristo po, upang siya naman po ang maging sangkap din po sa atin pong katawan, upang kung ano man po yung kanila pong mga plano ay magkaroon po tayo ng protection po, upang yun po ay ating malabanan po kapag alam po natin na ang batas ay labag sa kautusan po na nagmumula po sa liwanag. Ang sino man daw po na makakargahan po, ibababad po sa tubig po to. Pagkatapos po, yun po ang magsisilbi pong inumin natin. Kung halimbawa po, mga ilang buwan na siyang nakababa dun sa galon, kung saan po tayo kumukuha ng ating inumin, huwag nyo po siyang itatapon. Ilagay naman po sa isang timba, kung saan naman po dun tayo kumukuha ng pampaligo po. At magagawin naman natin siyang pampaligo. Ayon sa ating banal na Espiritu Santo, napakasagrado ng nilalaman po nito at wag po nating bibigyan po ng masama pong binyag dahil ang bawat letra po ay sagrado po. Mula po sa ating Diyos na kataas-taasan po ang kapahayagan. Ito po ay kapag ginagawa ko po ito, ang bawat
kilos o galaw ko po ay nakadepende po sa kung sino po ang magmamay-ari nito. May mga pagkakataon po na halos po sa maghapon ang nagagawa ko ay isang piraso lamang. Dahil po kapag siguro po yung magmamay-ari nito ay hindi ganoon siya kumbinsido o ang paniniwala sa Ceratorio Dimititis, ako po ay palaging yung mga susunod pong salita po'y nakakalimutan ko. Kahit siya po ay talaga pong halos kabisado ko na. Maghapon, isa pa lang dahil laging nabablangko po, nakakalimutan ko. May mga panahon at pagkakataon naman po na yung iba naman po habang gumagawa po ako nito, ako po'y palaging inaantok. Alam niyo po yung parang sa Ibong Adarna, yun, pag narinig yung awit niya, ako po'y palaging inaantok, nagluluha po ang aking mga mata, at ako po'y lambot na lambot. Kaya minsan po, sa maghapon, dalawa lang ang nagagawa ko. Pero siguro po, pag ang makakatanggap naman ito ay yung mga taong buo ang paniniwala, talagang sila ay interesado po. Minsan po sa isang upuan ko lang, 10 piraso po agad-agad po, wala pang isang oras po yung nagagawa ko. Parang yung utak ko ang talas, ang bilis ng mga kamay ko, para pong ang bilis-bilis niya. Nung tanungin ko po sa ating banal na Espiritu Santo na bakit kaya sa tuwing hahawak ako ng lapis at magtatangka nga pong gumawa nito, ay nag-iiba-iba po yung pakiramdam ko. Yun pala po yun, nakadepende po kung sino po ang magtataglay po nito. Sa mga interesado po, sa halagang 20 piso po. 20 piso po kung interesado po kayo. Pambili lang po ng coupon ba, ng ball, ng lapis, at saka yung lalagyan ng tibag, saka yung plastic. Ayon po sa ating banal na Espiritu Santo, yung makatarungan naman daw po sa party ko na sa halagang 20 piso po. Sino man pong interesado, ay mabibili nyo po. Pwede nyo akong i-PM dito po sa inbox ko po dito sa mga interesado po. At yun nga po, ayon sa ating banal na Espiritu Santo, kung ang kampon po ng kadiliman po ay ngayon po ay kumikilos na po sila, kailangan daw pong ang asin ng sanlibutan ay kumilos din po ng hindi patago. Hayag po, para po lahat po ay magkaroon po ng pagkakataon po na malaman po habang may panahon po. Yan po ay ayon sa ating banal na Espiritu Santo. Huwag po tayong panghinaan ng loob. Huwag po tayong masiraan po ng loob sa dami po ng nangyayari po sa ating kapaligiran po. Palagi pong ang ating banal na Espiritu Santo sa lahat po ng dilim na lumalaganap sa buong pong sanlibutan, palagi pong mayroon pong katapat po na liwanag po. Lahat ng dilim ay may katapat pong liwanag, at lahat po ng itim ay may katapat pong puti po. Ayun lamang po. Hanggang sa muli po, wala na naman po tayong oras. Ceratorio Dimititis po, ang bawat letra na liham po ng ating mahal na Birhen sa ating Haring Hesukristo ang magiging pantapat po ng liwanag po sa lihim na lihim po na gagawin pong pagpapalagana po ng kampo ng kadiliman sa buong sanlibutan po, upang lahat po tayo ay kanila pong mahawakan po. Ceratorio Dimititis po. Sa halagang 20 piso po.
Ayon po sa ating banal na Espiritu Santo. Hanggang sa muli po, wala na naman po tayong oras. Bye-bye! Paalam! Mabuhay po tayo pong lahat.